Here comes the ladies. Hi, my name is Sam. And this is Chloe. Join us in our podcast As we talk about relationships, love, sex, friendship, family, career, and everything in between. And everything in between. And everything in between. Oh, by the way, that's the title of the show. You got that right. Now let's do some talking. Everything in between with Sam and Chloe. All right. Hello, everyone. Welcome to another edition of Everything in Between with Sam and Chloe, excited. All right. Well, our topic for today, Chloe, is adulting. Transition to adulthood. So, welcome to Everything in Between. Now, let's do some talking. All right. So, yung transition to adulthood talaga, it's one of the parang difficult phases, ano? And it has to be guided. Diba? And most of the time by the parents or maybe your older siblings or any older relative, diba? Sila talaga yung nag-guide sa atin. I remember during our time before na, syempre, you just finished college and then you'll be starting your career already. So, you need to get all those government requirements. Yes. Yung ID. First of all, of course, hahanapan ka ng SSS, di ba? Pag-ibig, yan yung mga application na yan. And sa TIN. Yes. Pag nag-start ka na magtrabaho. Oo. Yan ang isa sa mga mahaba ang pila noon, I remember. When you're trying to get your tax identification number for the very first time. I know. Nakita ko yan sa anak ko si Bunso. Kasi for the longest time, nagkaroon kasi siya ng problema sa isang app. Yung GCash ba yun? Sabihin ko na hindi siya ma-verify. Kasi hindi tinatanggap ang ID. School ID. Oh my! Wala daw siyang valid ID at all. Kasi nga nag-aaral pa. So, yun, she really did everything she could. Lahat yata ng valid IDs kinuha niya. To the point na ngayon, kompletong-kompleto siya ng mga ID. Diba? Driver's license na next. O baka meron na. In the works na. Diba? Ang hirap yun sa umpisa I remember pa nga na parang nakisuyo pa nga ako. I think it was my friend's mom who works for dun sa SSS ba yun o sa BIR? Sa may munisipyo namin. So nung nakita ko ang haba ng pila, pinagbigyan lang niya ako kasi kabarkada ako nung anak niya. O maganda rin minsan yung ganyan, yung meron kang kakilala. Nakasingit lang ako. I mean, hindi naman literal na singit. But, pinagbigyan niya ako na wag na magstay ng matagal. Tinulungan ako kasi alam naman niya barkada ko yung anak niya. Na-recognize ka. Oo, parang tinulungan lang talaga ako. Sabi niya, uy, andiyan ka pala. Ay, hi tita, hello po. Ayun. Tapos tinulungan na niya ako. So, I didn't really have to stay that long. Tsaka kasi pagka mag-go through ka sa mga ganyan, sa totoo lang, pupunta ka doon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Exactly. You don't know who to approach. Exactly. Paano ba? Ano bang unang gagawin mo? Minsan nga, pupunta ka parang wala kang dalang ballpen pala. Isa yun sa mga pinaka-importante, kaya may ballpen ka, paano ka magsusulat? Diba? So yun. During my time lang, yung pagkuha ko ng requirements, it was quite early kasi I started getting my government requirements at the age of 18. Kasi nag-working student ako. But this is not really to support my studies. But, I just like to experience the, yung how it is difficult to earn your money and so easy to spend it. I just want to learn kung paano ba magtrabaho. Maganda yun. Pinayagan ako mag-work even while I was in college ng parents ko. Kasi sabi ko, medyo okay pa yung... Ano naging work mo? Nag-crew ako sa isang fast food chain. Okay. Yeah, so nag-crew ako part-time but I still go to school. So parang lang talaga, gusto ko lang siyang maging parang magkaroon lang ako ng extra income, extra pambaon, ganyan. Kasi ang klase ko back then was half day lang. So syempre, napilitan akong kumuha ng mga SSS, pag-ibig, at saka yung sa tax and other requirements na kailangan, 'di ba? Para para makapag-start ako magtrabaho. So parang as early as mga 90, parang 98, 99, meron na akong SSS. Kaya pag nakikita ko yung history ko ngayon sa SSS, nandun pa yung employment record ko. Meron ka pa ba nung lumang ID ng SSS? Natago mo ba? I think meron pa. Pero siguro in one of the old wallets I kept, nakalagay yung mga lumang cards na gusto mong itabi. So nakikita mo yung mga old employments mo nandun. Yes. So nagbabayad naman sila? Oo naman, nagbayad naman. Nagbayad naman ng country. Tsaka, I remember having that old TIN ID. Wow. Meron kasi talagang card si
tin dati si tax. Diba yung iba parang paper siya na may photo. Yeah. Yung sa akin, yung naabutan ko in the late 90s is, talagang siya, card talaga na parang ATM ng itsura na may picture ka. I see, okay. So, naabutan ko yung mga ganun. Doon namulat sa mata ko na ganito pala kahirap. You have to do everything on your own. At saka ganun ka-importante pala yung mga identification cards na meron kang mga valid IDs kasi hahanapin lagi sa'yo. Correct. Diba? Kaya when I started working professionally, like eto na after graduation na, trabaho ko na sa MBC, dito na ako sa radio station, meron na akong SSS tsaka TIN. Lahat meron na. Meron na, pero talagang naranasan ko din yung yung pagkuha nun, pagpila, ng mahaba, pag-antay. I remember there are companies na once you start working for them, kung wala ka pang TIN, silang kukuha para sa'yo. Ewan ko lang if it still works that way ngayon. Diba? Pero sa akin ganun parang when I started working dito sa Manila na, doon ako nagkaroon ng TIN. Or I don't know. Parang, parang dito na ako nagkaroon ng TIN. Ang unang nagkaroon ako, yung mga SSS. Yun. Diba? And these things talagang we really have to be guided by our family members. Yeah. Diba? I remember pa nga when I had to, get my passport for the first time. Sinamahan pa ako ng mother ko sa DFA kaso hindi ka niya pwedeng samahan hanggang loob. Tapos sa lumang DFA office pa. So I had to fall in line for parang Ross Boulevard? Oo, dito pa sa may the old DFA building. Yeah. Yung lumang DFA building. Isipin mo naghintay siya sa akin ng almost half a day na para lang matapos ako dun sa passporting. No? Grabe, diba? Diba? Ang tagal. Oo nga. Oo, I know. Kailangan mo rin talaga ng mga diskarte sa ganyan. Kasi I remember yung anak ko, ito, si Bunso, nagkaroon siya ng problema sa isang valid ID. Nung na-release sa kanya, yung isang valid ID, kulang ng isa ang pangalan. Naku, may discrepancy May ka discrepancy. agad. Halos maglumuhod siya. Napalitan. Sabi ko, bakit hindi mo nilagay yung isa mong pangalan? Akala niya daw kasi okay lang. O sabi ko, now at least you know. In whatever information that you need to fill out, kailangan pag hiningi ang pangalan mo, dalawang pangalan mo ang ilalagay. Ako pa nasisi, bakit daw kasi dalawa? Diba? Oo, so mali yung isang ID niya. Kailangan niyang palitan kasi I think yung ID na yun, paano ba? Parang kailangan niya yata sa pagboto or something. Parang yun ipipresent niya. O di kailangan niyang palitan. Pumila na naman siya. Nakiusap na lang siya doon na ito po kasi, ganyan. But at least she learned. Correct. Diba? Na nagkamali siya So siya lang alam niya yung nag-sort out on her own. Yes, on her own. At hindi na ako nagbigay ng pambayad ulit. So kung meron siyang mga sukli-sukli na hindi niya na binabalik sa akin or allowances from her dad na dumarating sa kanya. Dun mo na kunin yan. Sabi ko, hindi na magbibigay sa'yo talaga. Diba? That's the consequence of your ano ba matatawag doon? Parang a little bit of negligence. Negligence. O negligence on your part yan. I will not pay for that anymore. Para matuto. Correct. Diba? Alam mo, I remember speaking of names and discrepancy. Ito, payo sa lahat ng mga mag-transition to adulthood, lalo na yung mga patapos pa lang ng college or graduated na pero hindi pa nakakuha ng mga government requirements. You have to make sure that you check your complete name on your birth certificate. Yes. Okay? So, dapat yung nasa birth certificate mo, yun ang magre-reflect sa lahat ng mga identification mo. Tama. Kasi nagka-problema ako dyan. I think yung sa name mo na may Maria or... Because of the Maria. Diba? The first name ko kasi may Maria. So parang ang nagamit sa akin since I started going to school is MA period. Hindi pala, ang Maria pala is... MA period is yes, an abbreviation of Maria, but it can be a formal name as well na pwedeng ilagay ng MA period talaga. So it's either ang Maria mo ay Maria na buo or MA period. I see. Ganun siya. Uy, parang tatay ko yung father ko, ang alam ko, ang pangalan namin, lahat alam niya Manuel. Malaman-laman niya, I think nung, ewan kung kailan, basta nakita niya na yung palang birth certificate niya, merong Ricardo. Talaga? Sabi namin, Mang Rick ka pala dapat. Hindi ka Mang Manny. Nalaman namin, dalawa pala ang pangalan niya. Imagine. So Ricardo is the first name? Ricardo is the first name. Ricardo Manuel. And all his life, ang ginagamit niya lang is Manuel. Ewan ko kung bakit. I think kumuha ng passport yung tatay ko. Doon niya na-discover? Doon niya na-discover na, may Ricardo pala ako.
Ayan. So, you have to make sure that, if you're transitioning to adulthood, make sure that you check your PSA birth certificates. Exactly. Ayan. Oo. Kailangan tugmang-tugma siya. Correct. Sa mga ID na meron kayo. Kasi kung, di ba, minsan sa bangko lang bank Kasi lang. yung real name ko is Beatriz. Yes. Minsan yung iba, they spell it, instead of IZ, sa dulo, ICE. Yes, usual. That's the usual name spelling kasi ng Beatriz. Syempre ayaw tanggapin sa bangko kung may nagbayad sa'yo ng cheque. Hindi ma-deposit kasi ICE. Hindi naman ako yun. IZ ako, di ba? Napakahigpit na sa mga bangko. Alam, ngayon. minsan yung nakakainis, sinulat mo yung Beatriz, pero yung nagbasa, ang ilalagay niya ICE. Hindi naman American. Espanyol ang Beatriz ko. Parang human error na yun kasi typo, di ba? Pero you know what? These are, I don't know what we can call these. These are talagang mga pagdadaanan mo. Pero other than that, meron pang mga bagay-bagay na pagdadaanan yung mga nag-a-adulting na talagang nakakalito on their part. Yung mga emotional changes. Yes. Isa pa yan eh. Tsaka, kasi parang they're starting to see the world. Remember, tayo noon, we used to be so sheltered. O mga anak natin. They are so sheltered. Tapos biglang pag nag-adulting na, makikita na nila na ganito pala ang life. Yes. Ganito pala ang buhay. So parang naku-culture shock yung iba. Totoo. Yeah, I remember my daughter coming home from work. Sabi niya sa akin, I asked kasi. Sabi ko, anak, how are you? Ayoko nang mabuhay, mama. Ang hirap palang mabuhay, mama. Ayoko na talagang mabuhay. Bakit daw? Ano na-experience niya? Yung commuting and all. So, matala ko ito, makwento ko lang ha. Nasanay kasi nakakotse parate. Nasanay kasi hatid sundo ng nanay. Ay, nanay, di naman may kasalanan. Kasi naman, di ba? Nakakatakot daw ang pag-commuting talaga yan. One time, naghahanap na siya ng mga a-applyan niya. Wala siyang pakialam kung nasaan. Halimbawa, nakalagay, Quezon City. Doon sa may Commonwealth. Sabi ko, anak, taga-Pasay tayo. Alam mo, sabi niya sa akin bigla, Ma, mumuestra pa siya ng stop. Ma, hayaan mo lang ako, Ma. Kasi all my life, hindi ako nag-suffer. Parang, wow. Iniisip ko tuloy, kasalanan ko ba na hindi siya nahirapan? O ang galing ko ba na hindi nahirapan ng anak ko? Kasi hindi daw siya nagsabi ko, Timmy, my dad, hayaan nyo lang ako. Kung kailangan ko magko-commute ako. Ay ngayon, grabe ang suffering niya. Diba? Every time uuwi siya ng bahay, baho-baho niya talaga. Awang-awa kami sa kanya ng ate. I remember you telling me na may nakwento ka before na nakapila siya nagulat siya ang haba ng pila ng LRT ba yun o MRT? MRT, LRT. Hanggang baba ng EDSA Shangri-La. Tapos parang iniisip niya, magpapasundo na ba siya sa'yo? Sabi ko, anak, bago man ako makarating dyan, malamang wala nang pila sa traffic. Di ba? Pero, na-experience niya. I mean, may takot ako sa sarili. Sabi niya nga sa akin, alam ko na grabe ang pila sa MRT kasi na-experience ko ang nakakapasok ng hindi naglalakad noon. And this was early 2000. Ay, siguro ngayon mga 5 times na pala pag nagsisend siya sa akin ng picture. Grabe. Naaawa ako pero wala kailangan mong hayaan para tumigas. Oo. At saka ngayon, para tumigas. Tumigas yung niya, yung sarili maging niya. matibay. Ayan. Diba? Kasi kung isa-shelter mo palagi, maawa ka na lang palagi. Paano pag wala na ako? And that's the reality that they need to face. Yeah. Na, alam mo yun, parang you might feel na it's heavenly when you're at home. Tapos pag sa labas, it's a different world. Now diba? she appreciates. Diba? The comfort. Lahat ngayon ng bagay na papansin niya, like mahina daw ang aircon. Sa opisina, pawis siya lagi, paypay siya ng paypay. Kaya pagdating niya sa bahay, on agad ng aircon. Diba? Sa kwarto, sabi ko, diba? See how comfortable you are? True. Diba? Alam mo talaga ang adulting, it starts at home. This is one thing na I think yung mga youngsters hindi nila masyado nare-realize. That's the reason why we try to teach them, tayo as adults, as the parents, we teach them the life skills that they need to learn para they can survive in the jungle. Exactly. Diba? Parang we have to prepare our children talaga for life. Totoo. Diba? You know, yung chores na madalas pinag-aawayan ng mag-iina kami sa bahay. Minsan, pinagtatalunan pa namin yan. Anak, sabihin ko, anak, hindi ka ba natatawa sa issue natin ngayong mag-ina? Araw-araw. Sabi ko, chores, pinagtatalunan natin ng chores. Isn't it funny? Sabi ko nga, ako yata may third eye. Ako lang nakakakita ng hugasan. Ay nako, ang haba may pang usapin yan. Ang haba
bang usapin pa niyang mga chores na yan sa bahay, Oo. 'di ba? Diba? Pero, I know kasi parang syempre they feel na kunyari they are in the middle of gaming and dadaan ka doon, makikita mo ang daming dumi sa paligid nila pero laro lang ng laro, di or ba? K-popping. Oo, nagki-K-pop, video lang ng video, ilang parang 2 oras na doon sa sopa, di pa umaalis. True. Diba? Ikaw bilang nanay, natural, parang you will call their attention na parang, oh hey, before you continue doing anything else, you might as well, baka gusto mo mag-imis-imis, magligpit-ligpit ng konti, di ba? Para ano. Minsan, I end up doing it na lang. Kasi minsan, utos ka ng utos. O kaya nga, sige sa na, ako na bahay, lang. meron akong joke sa kanila. Say a command. Kasi para mga robot, kailangan mong utusan para maghugas ng pinggan, ligpitin yung pinagkainan, punasan yung mesa. Totoo. Alam mo yung ganun. Totoo. Pero tayo bilang magulang, it's draining, it's frustrating. It pero is. nakakapagod din Siyempre, minsan nga sinasabi ko, anak, gusto mo i-record ko na lang yung mga reminders ko everyday para Or i-post. i-post ko kasi nakakapagod para na akong malala pa ako sa sirang plaka. Totoo. Parang everyday is orientation day. Diba? Yan yung term natin noon, remember? Pagka kumukuha tayo ng house help. Correct. Pag may house help, di ba nga sabi natin, everyday is orientation day. Correct. Ayan. So, sa mga anak natin, lalo na sa mga teenagers, lalo na yung mga college na, malapit ng graduate, talagang kailangan nilang matutunan yung mga life skills na yan Kasi, Totoo. or else, how can they survive out there, di ba? True. Napakaraming basic na life skill na kailangan mo matutunan tulad ng pagluluto. Pagluluto, paglaba. Pero mga bata ngayon, meron, very convenient na kasi ang buhay Actually. Aminin mo, kahit tayong dalawa. Oo. Di ba, magluto. Tumingin ka na nga lang dyan sa Order. umorder ka na nga lang. Di ba? Kasi minsan may mga niluluto ako na hindi nakakain. Hindi masarap kasi. Hindi nila type. Nakulangan ng asin, nasobrahan ng asin. Oo. Minsan ganun ang nangyayari. Pero nakakatuwa rin naman, di ba? Nakakatuwa na, lucky are the parents na nakikita nila na nag-adulting yung anak nila, na nakita pa nila, naging saksi sila na Correct. I think doon na yung magiging sukatan. Wala namang pagalingan pagdating sa pagiging magulang Oo naman. But because minsan sabay tayong nag-grow ng mga Correct. anak natin, di ba? Totoo. Lalo na yung mga maagang nagkaroon ng anak. But at the end of the day talaga, yung ako naniniwala ako kung anong nakita sa'yo ng anak mo. Yun yung makikita mo rin sa kanyang ginagawa niya. Kasi Totoo. nakita niya. So kung may katamaran ng magulang, wag ka nang wag ka naman expect na yung anak mo ay napakasipag, di ba? Correct. Di ba? Pero kung nakita nila na, ikaw hustler ka, talagang trabaho ka, tapos kahit sa bahay, ganito. Kasi nga, minsan anak ko nagmamakaawa sa akin, can you just not please do anything this weekend? Can you just sit down and watch Netflix? Can we just Netflix? Can we just have a junk food fest, please? Correct. Alam mo naman ako, mainit ang mata ko. Pag may Correct. matupiin, labahin. I know. Automatic yan. Lalo na pag meron kang mga toddler sa bahay, katulad ko, di ba? my gosh. Every day, it's ligpit day. When you have... iligpit, hayaan mo na lang. When you have... Basta pag may oras na ako ng ligpit, kabisado ko na yung routine nila Oo. Di ba? Alam mo yung pagbaba nila sa morning, maglalaro yan. Pagka-breakfast, maglalaro yan. Sa'yo, huwag ka magligpit, hayaan mo lang. Makakapagligpit ako pag nag-nap time sila ng tanghali. Ayan. Tas So, pagising, maayos ko. guguluhin na naman. Pagising, guguluhin na naman nila uli yan. So, ganun uli. Bago matulog sa gabi, liligpitin mo uli yun. So, parang I also remind our teenagers na, huwag kayong mainis kung magkalat sila. Let them play. Kasi, syempre, maganda din naman yung mga toddlers, hindi sila palaging nasa gadgets or nanonood ng TV. Totoo. Parang meron silang mga sensory playtime. Parang they let them play with their toys, diba? But of course, kailangan wag tayong tamarin magligpit. Kasi talagang at the end of the day, magliligpit at magliligpit ka. I always tell my children nga na mga anak, pag meron kang hinuhugasan, pag meron kang winawalis, pag meron kang tinutupi ng mga beddings mo, you have to be thankful because you have those. Tama. It means natutulog ka sa comfortable bed. Yes. It means may nakakain ka kasi may nahuhugasan kang mga pinggan, Tama. kubyertos, diba? Kasi pag wala ka na hinuhugasan, wala ka ng gamit, wala ka ng makain. Sabi ko, kung ayaw niyong kumilos, wag na tayong tumira sa bahay, sa lansangan na lang tayo tumira. Tama. Ay, ako nga, dumating ako sa point na, alam mo naman kasi minsan
minsan maliligo, naiiwan yung mga undergarments. Ito ba gusto niyong makitang lumipad ng bintana? Sabi ko, ito ipopost ko na to, pipicturean ko, itatag ko talaga kayo. Sinasabi ko din yan. Ipopost ko to. Tatag ko friends mo. Tatag ko talaga ikaw. Bahala ka. May pares tayo may friends na friends mo rin. Correct. Kaloka. Tsaka isa pa dyan, nakakatuwa rin yan sa once they start going to work, na yung earning their very first salary. Yes. And they don't know what to do with it. They're so happy and then they realize na sakto lang pala para sa pag-commute mo, pag ganyan mo. Sabi ko, Gusto na mag-treat. gusto mag-treat. Tapos pagdating sa treat, KKB daw kami. Okay, sige na lang. Pagbigyan na lang na at least she can now afford to pay for her own. Correct. Kasi kami, pagkakain kami, lagi yan anak ko, KKB ba tayo dyan? KKB ba tayo dyan, ma? Nagbibilang na sila, di ba? Nagbibilang na talaga, sabi ko, buti naman sabi ko dun sa panganay, buti naman, ay nako ma, tutong-tuto na siya. Kaya daw pala noon, sabi niya, kahit 20 pesos, alam mo pag nawawala. Kasi kahit siya bilang na bilang, alam mo ma, yung mga coin sa bahay, nagkawalaan. Kasi pang MRT. We have the same experience. Diba? Dati yung mga coins, nandyan lang yan. May mga 20 pesos dyan. Wala. Aba ngayon, sabi ko, anong nangyari? Ba't nawala na yung mga coins dito? Kasi Correct. minsan, makakaipon ka pag pa-deliver ka ng tubig, di ba? Totoo. Meron doon. Aba, ginawa niyang pamasahe. Diba? Kami din nagugulat kasi we have a jar at home na nandun lang sa may sala, nasa living area lang. Now, if you need extra coins or for delivery, pag mga pasukle, meron kang madudukot ka agad ng coins. You don't need to get your wallet na. So, meron kami talagang jar na puro coins lang ang laman nun. Sinusumbong sa akin ng isa, Mami, nakita ko si ate, kumukuha dyan ng ng mga tagpa 5 pesos, tagpa 10 pesos, ginagawa niyang pamasahe. Totoo. Sabi niya, pero binigyan mo na ng baon. Hindi lang yun ma. Yung mga nagpa-deliver ka. Ang lalakas ng loob dati ng mga anak ko niyan sa akin. Pagkakain kami sa labas o nagpa-deliver. I know. Magbigay ka ba ng tip? Parang ang sama-sama pag ang baba ng tip ko. Sabi ko, bakit pa? May service tax yan. May service charge. Then, magbigay ka ng tip. Sama-sama ng ugali mo. O ngayon, sabi ko, kayo na kaya mag-tip. Babawasan sa ano niya. Minsan ang service charge, 300, 200. Di ba? Ang laki Diba? parang isang meal na yun. Pero dahil hindi sa kanila nang gagaling, ang lalakas ng loob nila, nakukuha sa wallet mo. Sagot tapos ni maglalagay Mami doon. Yung tip ngayon, sino kayo nang mag-tip? Tingnan diba? natin. Yung yung eldest nga namin, ang sabi sa akin, Mami, nagsasawa na ako sa manok. Ay, Kasi kada break time daw, yun lang daw ang kaya ng budget niya. Mag-explore ka sa fast food, marami ka pang mabibili dyan May na gulay dyan, anak. pasok o napasok sa budget. Yung mga lutong bahay sa mga restaurant na meron dyan. Mami, grabe, ang mahal ng isang meal. Oh, Parang diba? Parang for me to have a decent meal, kailangan maka 200 pesos daw siya. Oh, diba? Paano kung 400 lang yung baon a day? Di kalahatin doon, pang isang break time lang, sabi ko. So now you understand. Correct ka dyan. Although, mabalik tayo, wala namang masama sa pagtitipan. No? Kaya lang minsan, dahil hindi nila nararamdaman Actually. paano kumita ng pera, naliliitan sila minsan sa tip na binibigay mo. So parang nung natuto na sila, sabi ko, at least alam mo na kung magkano yung komportable kang ibigay. Correct. Because na-appreciate mo naman yung service nung tao, no? So, yun. Tama. Yun, yung decent meal na sinasabi mo, kailangan mo pala ng ganito, ganyan. The other day, tumabi sa akin yung anak ko, sabi niya, Mama, puti ka pa. Yung isang trabaho ko daw. Kasi may racket-racket din tayo on the side. Yes. Sabi niya, yung isang trabaho mo, Mama, isang kinsenas ko. Sabi ko, anak, bago ko naman yan narating, alam mo naman kung ano pinagagagawa ng nanay mo nun. Correct. Kahit magkano lang pinapatulan ko, diba? Sabi ko, these things, by consistently doing what you do, and you're working really smart and hard, and you're consistent, darating din yung mga bagay na yan sa'yo. Kasi ngayon, sabi ko, you're just gaining experience. Correct. And eventually, you will reap the fruits of your labor. True. Ganun na lang yung sinasabi ko sa kanya. Kasi parang feeling ko, hindi na siya na motivate. At saka hindi kasi minsan nagugulat sila sa the harsh reality na Yes. when you start working parang, oh my, ito lang pala talaga ang sweldo. 'Di ba? Eto.
before graduation and before na maghanap ng trabaho, she was like so excited. Dahil, wow, makakaano na siya, magsosolo na siya, Yes, maghahanap siya yes. ng tirahan. Hanggang ngayon, ayaw niyang umalis sa akin. Mother! Ayaw niyang umalis sa nanay niya. Siyempre. Baka hindi na siya kumain. Correct. Hello, magkano ang mga rentals ngayon, di ba? Especially if you're looking at renting in a condo. Good luck naman, mahina ang 20K. Oh, mababa yan talaga. Magkano ang entry level na sweldo kung bagong pasok ka pa lang? Mga 18 yan. O, diba? O, kulang pa yung Less, pambayad ng less. renta. Wala pa yung pamasahe mo, wala pa yung Totoo. pangkain mo, wala pa yung pambili mo ng napkin pag dinatnan ka. Diba? Hindi ko pa Alam nga mo yun? na-experience na silang magkapatid ang nagbonggang grocery para sa bahay. Kahit Diba? parehas na sila may trabaho, hindi ko pa na-experience yung gano'n. Hanggang ngayon, sumasama pa sila sa akin. Kaya minsan ako, pag mag-grocery talaga, nagtatago ako, mother. Kasi pag mag-grocery, tapos kasama mo, ay, sira ang budget mo. Ang daming gustong bilhin. Kung ano, Oo. kailangan natin to. Hindi Kailangan kasi, natin to. yung mga personal stuff nila that they use, especially kung Isasabay. mga adult na, di ba? Siyempre, kung kailangan nila ng sariling shampoo nila or Yeah. their own fem wash or their own soap, whatever. Siyempre, parang they'll join yung budget mo for the home, May di ba? preference sila, gusto nila body wash na ganyan. Oo, Syempre correct. ang nanay ang gusto Shield bath soap. Dahil, 'di ba? Why not? Why not? 'Di ba kasi mura naman siya. It's very affordable. Correct, It's correct. antibacterial. Oo. O 'di ba? Hindi mag-lotion na lang kayo. May lotion pa naman. Ano naman pinagsasasabi niyo? Wala nga kayong, hindi nga kayo nakakabili. Ako pa nga bumibili hanggang ngayon. Arte-arte niyo dyan. Diba? Ang tagal nung transition phase, diba? Oo, It's totoo. it's not that simple eh. Hindi talaga ganun siya kabilis or kadali. Kaya yung mga kabataan natin dyan na magta-transition to adulthood, if you think it's that simple and it's that easy, parang wag kayong magmadali. You gotta take it slow. Yes. Diba? Tsaka you have to take into consideration all the expenses na hindi mo nakikita before na makikita mo na ngayon. Correct. Diba? Maiintindihan mo na kung bakit ganon mag long playing ang mga nanay ninyo sa mga gastusin at ang Correct. mukhang bibigay laging walang pera, hindi naman sa walang pera, pero kaya lang talagang magastos mabuhay. Oo. 'Di ba? Pero masarap naman, especially if you're, really doing what you have to do, like you tatrabaho ka, consistent ka rin naman. Kasi ang sikreto lang naman dyan, you just have to show up every day. Correct. 'Di ba? I've been telling them nga. Sabi ko, lalo na pagpipili na kayo ng course nyo kasi meron akong magsi-senior high pa lang. So, syempre parang medyo nagsisimula ng adulthood din kasi doon pag pumasok ng college life ng Yeah. mga yan eh. Talagang when they reach their 20s, automatic yan talagang kahit na estudyante pa rin yan, considered adult na yan eh. 'Di ba? So, I have to remind them na, alam mo anak, pag ikaw ay pipili ng kurso mo, kasi eventually that will be your career, you have to make sure that you love what you're doing. So you have to True. study where you're interested in. Hindi yung gusto mong magdoktor, pero gusto mo palang gawin mag-teacher. O hindi naman pwedeng gusto mo mag-nurse, pero gusto mo palang nagdi-DJ ka pala, nurse naman palang gusto mo. Tama. Hindi pwede. It has to be aligned. Kasi you'll be wasting time, you'll be wasting money pag nagkamali ka, Resources. diba? At saka hindi lang yan. Sorry, excuse me. Hindi porke yun yung kurso mo. You have to be ready, ha? You have to be ready. Na hindi porke yun ang gusto mo, yun ang magiging trabaho mo. Actually, most of the time, ganun na nagiging ending eh. Kasi chances are, baka walang opening sa ganung pwede. klase. Oo. Baka kailangan mo munang mag-explore na tumanggap ng ibang trabaho. Correct. You have to be ready. While waiting. While waiting. Para dun sa trabaho na gusto mo talaga na aligned sa kurso mo. That's Because sometimes it doesn't happen that Correct. way, di ba? Ito ka na with all the knowledge na gusto mong i-impart. And yet, pagdating dun, sasabihin sa'yo, sorry, mas kinonsider namin yung isa because you don't have the experience. Correct. So, di ba parang minsan, yung mga nag-adulting, di nila alam, paano ba? Kaya nga nag-a-apply kasi magkaroon ng experience. So, you have to be open with the idea na you might be, doing some things, working on jobs that Yes. is not within your field Oo, yung pinag-aralan mo talaga. But the thing about it is, hindi mo yun, yung experience na yun, hindi mo yun mababayaran. Kasi yung tinapos mo, nandun na yun sa'yo eh. Correct. Na hindi na mawawala yun sa'yo. But the experience that you're getting from doing a job na From a different field. From a different Oo. field is sa'yo yun. Know-how Yes. mo yun. And you'll never know.
ang dami nga dito sa atin, di ba? Yes. Yung mga kurso ganito, ganyan, pero naging DJ. Correct, Tapos eventually, dumiretso na yung career niya sa broadcasting. Hindi na siya nagpatuloy sa ospital kasi nurse pala. Oo. Maraming ganon. Pero meron namang umalis sa pagdi-DJ, tapos bumalik din sila dun sa kung ano yung talagang tinapos nila education. before. So, parang at least, alam mo yon, parang very flexible ka. Dapat you should be flexible. Totoo Kaya nga yan. sabi ko, I remind them then na don't let money be the driving force of your chosen career. Yes. Kasi hindi naman automatic na sa umpisa malaki ang kinikita mo. Don't let money be your parang, though syempre everybody needs money of course. Of course, Sino ba oo. namang ayaw sa pera? Magiging magaan ang buhay mo tsaka marami ka matutulungan if you have enough resources, It's right? the great enabler. Oo. Pero dapat, hindi lang yun yung pang-motivate sa'yo. Yeah. You should really enjoy what you're doing whether you're in the job that you like or not. Yes, Diba? yes. Kailangan Tama. talaga ma-enjoy mo or else you'll be living a out. miserable life. Oh, stressed diba? out ka. Starting off as an adult, parang hindi ka masaya, hindi ka fulfilled sa ginagawa mo. But there are so many ways you can actually enjoy doing what you don't wanna do. Diba? Pero nandun ka, katulad na sinabi mo, maaaring hindi yan yung trabaho na gusto mo talaga. Pero wala kang choice eh. Parang dito ka natanggap. But at the same time, it's also a blessing because it's a new learning. Yes. It's a new industry. And diba? hands-on ka na. Yes, Agad-agad. exactly. And you have to be thankful for that company who gave you the chance. Oo. Kasi Diba? binigyan ka ng experience. Yes, you'll never know. O, 'di ba baka doon ka mag-prosper or magamit mo pag nandun ka na sa trabaho na gusto mo Correct. talaga. Diba? Ay, nako. Somehow everything is interconnected But you have to learn how to enjoy life as an adult and you have to be responsible as well. Diba? Tama. Adulting is not just, spending your money because you can or you can buy the stuff that you want. Diba? Hindi naman puro ganun lang yun. Akala nila na parang, pag may kumikita ka na ng sariling pera mo, pwede na akong bumukod. Pwede na akong bumili ng gusto ko. Hindi. Pwede na akong umuwi ng late. Ay, Wala nako. nang maghahanap sa akin. Ay, hindi. Lalo na, pagka nasa poder pa rin kita, kailangan mong mag-FYI sa akin. Totoo. Yun ang mga litanya ko lagi Pag kaya nyo na sarili nyo, ha? Oh. And tsaka, most likely, if yung mga mas bata sa atin, if they're transitioning to adulthood, remember that yung generation nila is they're a lot into digital. So, I'm sure maraming mga social account yan. And when you're applying for a job, you have to make sure na malinis ang online presence mo. Exactly. Diba? Totoo. Hindi pwedeng para kang nagbo-bold star sa mga TikTok dance mo or whatsoever. Tapos you're applying for a job in, let's say, a university. True. Or, diba? Thankful ako yung mga anak ko hindi masyadong mahilig mag-social media. I'm not saying na na Diba? masama yun. Diba? Yes. But you have to be aware kung ano yung mga... mo sa sarili mo. Correct. Because you're showcasing yourself. Yes. Tama. Diba? Kasi maraming bloopers online na you'll never know, biglang magbo-boomerang pala sa'yo. Pagka nag-a-apply. Because I think human resources, they also check. Tayo nga, bigla tayong check online. Pagka gusto ka malaman about certain thing, Yes. certain person, check online agad. So, kailangan malinis din yung online presence mo. Oo, yung digital footprint mo kung madami ka nang na-upload or na ganyan. Baka Diba? may nakatupis ka dyan. Hindi naman masama Oo. na mag-upload ka ng ganun. Hindi naman masama syempre, 'di ba? We're not saying na pangit yung nagpapasexy ka or nagtutupis ka or nagpakita ka ng mga masel-masel mong katawan doon habang nagsasayaw ka. We're not saying na band yung ganon or masama yung ganon, but it depends on what your goals are. Yes. 'Di ba? Oo. Kung ano yung goal mo sa career mo or sa path mo for your persona, for your character, 'di ba? True. You have to make sure that you have a clean online presence or else, parang tama. pangit pag nakita pag nag-background check sa iyan online, ganito pala to. Ganito pala lifestyle nito. Tama. Diba? Totoo. Tapos mamaya pinag-exam ka. Tapos nakita dun sa examination report mo na, yung mga psych exams na, nagmamatch yung niya. Yung Sagot niya. Yung online presence niya dun sa mga sagot sa mga niya. sagot niya. Diba? Tama. Diba? Baka hindi ka pa matanggap kahit na qualified ka. Oo. Yes. Diba? Sayang naman yung talent mo, sayang yung skills mo, lalo na kung qualified ka for the job, tapos yung online presence mo lang yung sisira sa'yo. Kaya, ang hirap din ng buhay ng mga generation ngayon. Because yun nga, dahil sa mga ganyan. Noon kasi tayo, walang basis lang biodata. Yes. Diba? Yung CV mo, tapos Oo. yung previous work mo, tatawagan Correct. lang nila.
nila, ay pwede mo namang kumplutin kung sino yung character reference mo, diba? Correct. Ngayon, hindi na. Marami na silang ibang pwedeng gawin para ma-check Totoo. yung kung ano ka talaga. Tsaka diba? ang checking nila digital na rin. Ayun. Yeah. I super love our talk about adulting. Kasi we share about our personal experiences and the experiences of everybody around us. So parang ang daming ang adulting talaga, it's a very wide topic. Oo. But yes, right now we're talking about yung transition to adulthood. Yung alam mo yung hihiwalay pa lang sa pagiging estudyante going to a professional. Yung mga ganon. That's right. Ay, Diba? nako. At saka ako, I believe yung adulting niyan, hanggang sa itong edad na natin na ito, parang maraming kaedad tayo na hindi pa adult mag-isip. It's still a challenge. And Oo. you know, every day you can improve, 'di ba? Parang sa ano natin, 'di ba? English is not our first language. So Yes. every now and then we correct ourselves. You know, marang may mga grammatical error tayo every now and then. So ganun din sa adulting. 'Di ba? Nangyayari talaga na may mga discoveries ka kahit adult ka na talaga. You're in your 40s or 30s or 50s na nadidiscover mo na, ay, ganito pala dapat. Parang, it doesn't work for me. Even at our age, di ba? That's true. Kumbaga, katulad ng sinabi nga nila, after school or after you finished all your education, parang the learning doesn't stop. That's true. Oo. Diba? Kasi we're all a work in progress. Yes. So, diba? Hi. Pero masaya ang adulting kasi 'di ba you get to have fun, you get to make wise decisions and you learn from your decisions, that's whether right. it was the right choice for you or pumalpa ka dun sa choice mo na yon. Correct. And in our next episode, meron tayong makakausap na mag-share sa atin ng kanyang experience in adulting. Ayan. So I hope that you guys listen to our next episode for Everything in Between with Sam and Chloe. Again, our topic for today is adulting, transition to adulthood. That's all right. So there you have it. Adulting, transition to adulthood, and everything in between. Bye, everyone. See you again soon. Bye.